For next song, let's sing When the Roll is Called Up Yonder. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Happy Sabat. Happy Sabat po. Amen. Ngayong umaga ay purihin ang Panginoon na tayo ay narito upang tayo'y patuloy na makikinig sa salita ng Panginoon. Inaasahan ko ang lahat ng ating mga kapatid ay nasa mabuting kalagayan sa pag-uupo at makikinig ng salita ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang alagad. At inanyahan ko yung ating mga kapatid na mayroong mga cellphone, i-off muna natin ang ating online, ang ating cellphone para hindi mabother ang ating online. Kasi maepektuhan po yung ating linya ng ating Facebook page. Kaya yan ang hiling ng ating mga kapatid nandoon sa US na nagmonitor at nagsubaybay sa ating service ngayong umaga sa buong isang araw. Kaya hinikayat ko ang lahat ng ating mga may hawak na cellphone na siya ay nag-online. Sana po ay wag na muna natin i-open yun at ating i-off kung wala namang importante na ating inaabangan. Kung may importante kayong inabangan, i-silent mode na lang para po hindi mabother ang ating pagsamba sa araw na ito. Inanyahan ko rin ang ating mga anak. Ang ating mga anak ay itabi sa ating mga upuan upang maiwasan ang disgrasya. Kasi po yung ating kalsada, pag lumabas ang ating mga anak, ay sigurado ko po nga delikado po. Kasi mabilis nang patakbo yung mga sasakyan dyan sa kalsada. Kaya nais kong inayahan yung ating mga magulang at ang ating mga anak i-safety natin sa ating tabi. Kung maaari po, ay wag nating hayaan na sila ay magtakbo-takbo para iwas po sa disgrasya. Narito na ang ating
minimithi na generator. Anytime kung gusto tayong magpatuloy ang ating mga makinarias dito sa loob, ang ating monitor, nariyan na po yung ating generator. Purihin ang Panginoon. Dahil ang ating kapatid na ginamit ng Panginoon na isa sa mga may-ari nitong ating church, ay siya po ay nagpabili ng generator. Napakaganda ang generator na kanyang binili. Ready na yan mga kapatid sa brownout. Kaya yung ating pagsamba hindi na mabothered. Katulad ng nakarang anniversary natin, talagang bumalik ang kuryente, tapos na ang divine service. So, doon siya na-challenge, sabi niya tumawag siya, na kailangan sa sunod ay nandyan na po. Kasama sa ating proyekto mga kapatid, ang dalawang project ng ating minimithi. Ang ating multicab, sasakyan para sa ating mga kapatid na nasa malayo, at yung service natin at yung ating generator. Sa awa ng Panginoon ay natupad na po yung ating generator. Ang isa na lang ang multicab. Meron na tayong pundo para sa multicab mga kapatid. Kaunti na lang yan. Maabot na natin ang ating minimithi na ating hiniling sa Panginoon. So, ating idalangin sa Diyos na tuloy-tuloy ang ating panampalataya, na malaking panampalataya na ating makakamit sa tulong ng Panginoon. So, handa na po yung ating mga participant para sa ating pangalawang serbisyo. At narito na ang ating chorister, siya po ay nagpaawit, si Brother Alvin. At ganoon din ang ating monitoring operator sa ating screen ay si Brother G.R. Ranes. At yung ating dalawang diakonisa na siya pong mangungulikta ng ating tithes and offering. So, nandito na rin ang ating magbasa ng ating scripture reading na ito'y ibibigay ng ating director, ng communication director. Tama ba, Pastor? Ngayon? Communication director, Pastor? Yung kuhan mo? Stewardship. Yun pala. Kasi ministerial secretary ito ay ngayon ay naging stewardship director. Siya po ang ating magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Sila po ay busy mga kapatid. Pero mabuti ang Diyos na mayroong panahon na siya ay pinadala dito. Matagal ko na itong sinasabihan na magpunta dito sa atin. Nung balak ko lang sana yung nakaraang Sabado. Pero sabi ni Pastor, walang bakante ang ating mga direktor. Kaya siya po ang ating mensahero nung nakalipas na ating anniversary. So tagumpay po yung ating anniversary. At ang ating magdala ng ating sa stewardship, sa operatory readings, walang iba yung ating elder, si Elder Rone, na siya po ang magdala sa pagbasa ng ating tithes and offering. Handa na po ang ating sarili para po sa ating pangalawang serbisyo. At ating idalangin na ang lahat ng ating mapakinggan ay hindi natin makakalimutan. Salamat po. Magandang umaga. Habang pumapasok po ang ating mga participants, atin pong awitin ang The Lord is in His Holy Temple. Tayo pong lahat ay magalang na lumuhod. Lord is in His holy temple. The Lord is in His holy temple.
silence before Him. We love Thy Sabbath, Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. We love Thy Sabbath, Lord, and worship at Thy will. Only this our sweet peace afford, and ever free instinct. Thine angels song for joy, creation's war to sing. With this day would raise our hearts in grateful praise to Thee. Praise for Thy wondrous love, that will be sacred day. As I alone we understand, we own Thy sovereign sway. O great Creator King, through Thy redeeming grace, renew and sanctify our hearts, that we may see Thy face. With the white throne throne upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. Dakilang Diyos, lubos ang aming kasiyahan at kagalakan sapagkat ipinagkalob niyo sa amin ang araw ng Sabat upang sa ganun kayo ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lalo kaming nagiging masaya, O Diyos, at na-inspired kami sa araw ng Sabat sapagkat ito ang araw na, na aming makilala na kayo ang aming Diyos at kami ang inyong bayan. Kaya nga, O Diyos, kayo nawang magsalita sa inyong bayan ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa di pa natin dilikumin ang ating mga ikapu at mga handog, ay aking basahin ang nasulat dito sa Banal na Kasulatan. Sa ikalawang Korinto, 9 ang talata ay city. Ikalawang Korinto, 9 city. Ganito ang pagkasabi. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag magbigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Narito, handa na ang ating dalawang dikonisa upang likomin ang ating mga handog at ikapo. Showers of mercy, this is the promise of love. There shall
be showers of blessing, precious reviving our head. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we play. Bless thou the gifts our hands have brought. Bless thou the work our hearts have done. The seeds of faith are well gathered. The rest, O God, is in thy hand. Amen. O Diyos, amin pong binabalik sa inyo ang papuri at pasasalamat sa mga bagay na inyo pong pinagkakaloob sa buong isang linggo ng aming pong mga pagpapagal. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mayamang pag-iingat at gayon din sa mga pagpapala na narito ngayon. Ay ibinabalik sa inyong mga anak ang mga bahagi ng ikapo at mga handog. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatiran sa mga hanap buhay, gayon din sa mga negosyo, anuman ang mga pinagkukunan na pangkabuhayan, naway ito'y Diyos inyo pong pagpalain ang lahat. At narito, tulungan mo, Panginoon, ang amin pong patuloy na paglilingkod sa inyo ay masumpungan ang pagiging tapat sa mga kapatiran hanggang sa inyo pong pagdating. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. For hymn of praise, let's sing, Praise Him, Praise Him. Praise Him, Jesus the blessed Redeemer. Sing, O earth, peace, wonderful love of Him. Hail Him, praise Him,
every joyful song. Bago tayo manigluhod sa ating panalangin mga kapatid, muli ko kayong inanyayahan na ang inyong mga dalang mga Biblia, inyo pong buksan sa aklat ng Hebreo 2 talatang 1 at 2. So inyo pong nasumpungan, atin pong itong basahin. Ganito po ang pagkasabi. Kaya't dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig, baka tayo'y matangay na palayo. Sa talatang 2, sapagkat kung ang salita na ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay may bisa at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumatanggap ng kaukulang parusa. Tayo po'y magalang na lumuhod. Spirit of the living God, full of praise on me. Spirit of the living God, full of praise on me. Help me, mold me, fill me, use me. Spirit of the living God, full of praise on me. Ang aming banal na ang tahanan ay nasa kataas-taasan ng mga langit. Amin pong binabalik ang papuri at pasalamat sapagkat patuloy niyo po kaming binigyan ng magandang panahon at magandang katawan upang sa araw ng Sabat na ito kasama-sama upang kayo ay papurihan at sambahin. Ay pong dinadalangin Panginoon sa mga oras na ito ang aming magsasalita si Pastor na iyong sinugo upang ihayag ang iyong mga salita. Ay pong iniling na bigyan kami ng katalinuhan, malawak na pangunawa upang anumang ay marinig ay amin tumay sa kabuhayan. Gayon din si Pastor Penoon ay pong dinalangin na bigyan niyo po siya ng katalinuhan at ang kanyang sasabihin ay naayon lamang sa iyong banal na kalooban. Patawarin ngayon Penoon sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala maging sa isip, sa salita at sa gawa. Ito ngayong samutiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ears to us and grant us thy peace. Amen.
alang kanimo iandang karon sa atong Ginoo. Libre ang tanan, walay kagulanan, lonlon kalipay sa langitong balay. Uban ka ba sa pagbalik niya, upanin kamutan ang kaluwasan, pagkadaghan sa dili madala. Kay si Kristo walang dawatan. Kanunay kita puno sa kalaan, walay utlanan, mga kabalakan. Ayaw lang wala ang imong paglaon, tuyo sa unahan, uloy anang matahon. Uban ka ba sa pagbalik niya, upaning kamutan ang kaluwasan, pagkadaghan sa dili madala. Kay si Kristo walang dawatan. Uban ka ba? Uban ka ba sa pagbalik niya? Mangandam kita, sinuya, wala na'y panahon. Bisan mayan, ulahina ang tanan. Uban ka ba? Uban ka ba sa pagbalik niya? Mangandam kita, kasinula, wala na'y panahon. Isan mayan, lahina ang tanan. Uban ka ba? Uban ka ba? Okay. Ganda dito, maraming microphone. Happy Sabat po sa inyong lahat. Ako'y natutuwa na umaapaw ang kasiyahan na ito ang unang pagkakataon na ako ay naparito. Noong mga nakaraan pa, nung nag-crusade si Pastor Malabad, ay kasama kami dito. So, umaten lang ako ng ilang gabi sapagkat para suporta sa kanya. Pero ngayon, balibasa po, pagka ang mga director ay gawa na po kasi yung schedule niyan from January to December. So, mahirap makahanap ng slot na para pumunta sa mga isa-isang mga iglesia kasi kinakailangan na distrito ang aming pupuntahan na para lahat ay kumbaga makinabang ng mga lektura
at nung lahat ng ibang mga sasalitain. Kaya medyo mahirap-hirap kapag isa-isang church. Maliban kung meron akong itinala, kagaya nito na bakante, so saka lang makakapunta. At sabi ko kay Pastor Bal, parang awa mo na, ay baka wala kang speaker dyan sa, ano nga ito, sa Rampano, ay parang awa mo naman, nailagay mo naman ako kung po pwede. So sabi niya, pwede naman. So okay. So hindi ko lang kasama si Mrs. kasi meron siyang part sa Central Church. So, kumusta po kayo mga kapatid? Ha? Malakas pa po ba kayo? Masaya po ba kayo? Masaya ba kayong Adventista kayo? Yan. So yan ang walang ibang kasiyahan natin, hindi ba? Na tayo ay isang Adventista. Habang ako ay nagbabasa ng Spirit of Prophecy at saka ng Biblia, kagaya ng inawit kanina, naalala ko yung sa Psalm 27, na sabi ni David ay nakinopya rin sa panahon nila na inano ni David, ginamit ni David, at ang sabi niya, wala akong ibang hiniling sa Panginoon, kundi makatahan sa kaniyang tahanan sa buong buhay ko. At sabi niya, na para makita ko at papasok ako sa sanktuaryo ng Diyos. Pagka ang sanktuaryo ng Diyos ay nandoon yung pumupunta ang mga kapatid na para minsan ay kinakausap ang Diyos. So maybe, I was thinking na baka si David ay yung mga perplexes, yung mga problema niya, yung mga hindi niya naintindihan, doon niya isasabi sa templo ng ating Panginoong Diyos. And the same is true with us. And we are longing to that time, to that day, na sana tayo, kayo, ako, pamilya natin, lahat tayo, yung ating pagpapagal ay alin, magkakaroon ng katuparan sa langit na bayan. Hindi bagat yan din yung ating minimiti. Minsan in-invite ako na mag-Bible study dyan sa airport, sa loob, doon sa ating mga K9 na mga pulis dyan, na sila yung sa bomb, mga bomb expert sila. At sinerequest nila na itackle yung bagong langit at bagong lupa. Iba-iba ang kanilang mga reliyon. And I was very happy sharing with them para sa kingdom of God. And I hope na tayo, naglulong din tayo, mga kapatid, sa langit na bayan na ating pupuntahan at dinescribe. Imagine, tiningan ko yung sukat at sabi nila, napakalaki po pala, pastor. Kasi kung tag 10 feet, ang isang tao, para sa isang tao, 10 feet, square feet. Ang sukat niya ay, kung ang tao ngayon, tiningnan ko, ay nasa 3 billion sa buong mundo. 3 billion, kung hindi ako nagkakamali. Pero ang sukat ng New Jerusalem ay kasya kahit 38 billion ng mga tao. Pakalaki. And yun ang ating minimiti. And I hope that all of us will be able to go there. Tiningnan ko rin, kanina sinabi ko yung Spirit of Prophecy at saka yung Revelation. Pagdating sa huling panahon, kasi hindi na biro yung panahon natin. Hindi na biro to na kahit mag-isip ka lang na mag-backslide, huwag na ninyong gagawin. Pero kung gusto nyo talaga, bahala kayo. Pero ni sa isip, ay huwag. Tinitingnan ko kung anong mangyayari sa huling panahon. I don't know if I am wrong, pero laging binabanggit ni Ellen White na ang Adventista sa kaniyang sulat sa ano nga itong isa bukod sa Desire of Ages? Great Controversy. Na ang Adventista ang sisisihin sa lahat ng mga pangyayari dito. So meaning, yung tinatawag natin na climate change ay isa na mga dahilan. Kasi
nagkakalamidad dito, nagkakaroon ng mga bagay na hindi maganda, it's because sa atin, ng mga Adventista. At sinabi ni Ellen White yan sa kanyang aklat. Pangalawa, ay yung sa Apokalipsis na hindi na tayo makabili, hindi na tayo makabenta kung wala tayong tatak ng hayop. So therefore, sabi ko sa isip ko, sa susunod na mga panahon, bago dumating ang ating Panginoon, there will be a time na magkakaroon ng economic crisis. And then, with this climate change. It is enough for us na para makita natin na ang panahon ay malapit na. There is only one thing na ating inaantay, and that is a proclamation of a national Sunday law. Right? Kasi noong 1800, I have a book na ang tawag ay Dateline Sunday. Nagkaroon na ng Blue Sunday law sa US. Hindi lang lahat sa US, but selected na mga states nagkaroon ng Sunday law. Blue Sunday law ang tawag nila. Ang naapektuhan ay ating mga kapatiran. Pero yun ang ating hinihintay, hindi po ba? Ito ang hinihintay na natin because I think this is the only thing that we are waiting for, at pagkatapos nito, then the Lord will come. Mga kapatid, pero sabi nung anak ko, Papa, pag dumating yung panahon na yan, pagtanungin ako kung Sabado o Linggo, sasabihin kong Linggo, kaya ako'y kinabahan. Pero sabi niya, para hindi ako patayin, para makapangaral pa daw siya. Sabi ko, anak, mali yan. Mahirap yan. Dito sa atin, walang neutral. Walang kung ano. Sa sasakyan, may neutral. Pero sa pananampalataya, wala. Mga kapatid ko. Either decide or decide, it's up to you to decide. And what makes you decide, mga kapatid ko, it would be, and that will be your destiny. Which side you choose. Okay. Now, look. Pinag-aaralan ko ang Hebrews. At sa abot ng aking makakaya, sabi ko, gusto kong memoryahin ang buong aklat ng Hebrews. Kaya sinimulan ko siya sa Hebrews chapter 1 at narito na ako sa chapter 4. Nung binasa ko siya, napakaganda niya. Kasi ang panahon nila sa pangyayari ngayon ay panahon din natin. Na-in-love ako kay Paul, mga kapatid. To the point na sinundan ko ang kanyang kasaysayan. I read a book about Paul, sulat ni Ellen White, sa Biblia, napakaganda. At wala akong nabasa, aywan ko kayo, na nung si Pablo ay tinanggap niya si Kristo sa buhay niya, ay nagbago siya kay Kristo. Na kanyang iniwan si Kristo. Na hindi niya pinansin si Kristo. Humarap siya kay Festus, humarap siya sa Roma, humarap siya sa Greeks, ipinangangaral niya si Kristo. Nung naroon siya sa Grego, sa mga Grego, ang sabi niya, gusto kong mag-present sa inyo about Christ. Ang sabi ng taga-Greeks, nung sabi ng mga Grego, sabi nila, wag dito. Wag dito sa marketplace. Meron kaming lugar na para doon mo i-present yan, yung sinasabi mong Kristo. At doon nga, pinresent ni Pablo. At sila ay namangha. Pero bago niya pinresent, ang sabi ng mga Grego, Pablo, kung sino man yang ipipresent mo, pag nagustuhan namin, walang problema. Pero tandaan mo, dito namatay isn't it Plato? Yung nanghula na, yung nagsabi na mundo ay bilog. Right? So, dito siya namatay. So, ibig sabihin, mag-iingat ka. Kapag hindi namin nagustuhan, automatic, mamamatay ka. Si Pablo, nung pumunta sa Lystra, katakot-takot ang bugbog na inabot niya. Basahin ninyo sa aklat ng Acts of the Apostles. Pumunta si Pablo sa Lystra, pinangaral si Kristo, napagbintangan siyang Diyos. Kaya inalayan siya. May alay sila, alay. Sabi ni Pablo, hindi. Dumating yung mga Skriba at mga Pariseo, galing sa Jerusalem, pumunta ng Lystra. At sinabi nila, si Pablo ay impostor yan, hindi yan totoo.
nagalit ang taga-Listra. At nung nagalit ang taga-Listra, binugbog si Pablo, ginugbog ng talagang hindi basta-basta ang bugbog. At ang sabi, iniwan siya sa gate ng Listra na halos patay na. But the good thing is, may binata na tumulong sa kanya. Curious siya. Sabi niya, ano tong tao na ito? Na ano pa, ginulpi na, si Kristo pa rin ang bukang bibig niya. Dinala niya sa bahay nila, tinulungan niya, kasama ng kanyang magulang. At nung si Pablo ay gumaling, ang sabi niya, ako ay magpapaalam na, maraming salamat. At yung binatang ito ay sumama sa kanya. Yan ay si Timoteo, nakasama ni Pablo. Dahilan kay Kristo. Sa US, hindi na halos kinikilala ng iba si Kristo. Kahit mga bata, pag tinignan, kahit picture na sinasabi, hindi kilala ang taong ito. Pero kapag mukha ni McDonald ang hinarap sa kanila, sasabihin ng mga bata, oh, it's Ronald McDonald. Pero pag mukha, yung sa mga painting, hindi nila kilala. Merong pelikula sa Mexico na pinalabas, na pinodrus nila at ipapalabas nila, ang tawag ay Corpus Christi or the body of Christ. Pero ang problema, dinidepekto ito, pinapalabas nila, lahat ng mga cast ay puro mga bading. Kahit si Kristo, bading, kahit yung mga alagad, ay puro bading. Kinundi na sa iba't ibang mga bansa at hindi pinapalabas kasi para sa kanila, it was a blasphemy. Ang tawag ay Corpus Christi. Tingnan ninyo sa internet, Corpus Christi. Ibig sabihin, ang kaaway ay gagawa ng paraan na para si Kristo ay mawalay sa ating isipan. Kasi ang sabi ni Pablo, walang ibang sukat na ikaligtas ng bawat isa sa atin. Kanino lamang? Kay Kristo lang. Wala nang iba. Hindi ka maililigtas ng pastor o ng miyembro ng iglesia o ng opisyalis ng iglesia. Walang ibang makakapagligtas sa atin kundi si Kristo lamang. And that's why, kung si Kristo lang ang pwedeng magligtas sa atin, ang kaaway ay gagawa ng paraan. Iba't ibang mga kaparaanan na para tayo ay malayo. Kaya nga sabi ni Ellen White, the more na nananalangin ka raw, the more na ang kaaway ay gumagawa ng paraan na para mapalayo ka sa koneksyon ng source of life. Kaya sabi ni Ellen White, lahat ng mga obstructions ginagawa ni Satanas na para ang ating isipan ay ma-divert. At ang sabi pa niya, as much as possible, si Satanas ang ating isipan ay ipa-fasten niya, papatibayin niya, ipa-fasten niya sa makasanlibutang bagay na para tayo ay doon tumuon. Mga kapatid ko, sabi ni Ellen White, kung gusto natin na darating ang Panginoon, mahihirapan tayo. Lalo tigit, darating lang ang persecution kung, ang sabi ni Ellen White, kung tayo ay maninindigan sa ating pananampalataya, then automatically persecution will come. But for us, Seventh-day Adventist Church, who enjoyed, and as of now, still in the world, sabi ni Ellen White, no, persecution will not come. Pero kung maninindigan tayo, lahat yan, automatic, the end of time, all of us will be able to experience persecution in life. Now look, ito kay Pablo. Hebreo 2:1 at 2. Sana kasali pa ang 3. Pero kanina, thank you sa pagsulat. Let us put this in a practical way. But look, bago ko isi-share ang sulat ni Pablo, gusto ko i-background ang background ng Hebreo, ng aklat ng Hebreo. Ang mga aklat ng Hebreo, mga kapatid ko, ay ito dati sila, ang kanilang relihiyon ay Judaism. Pero nung nangaral si Pablo, sila ay na-convert sa Kristyanismo. So iniwan nila yung kanilang pananampalatayang Judaismo at nilang in-embrace ang Kristiyano. Pero iba ang thinking nila, mga kapatid ko. Ang thinking nila, sapagkat sila ay under ng Romano, ang thinking nila, kapag naging Kristiyano na sila, angat na sila sa Romano. Hindi na sila aapihin.
Hindi na kukunin yung mga bahay nila. Hindi na sila pastanganin. Hindi na sila racial discrimination. And that's what they thought. Yan ang kalagayan. Nung nakita nila, nung nagpabinyag sila sa Kristyanismo, yung kanilang iniisip na mararanasan nila, hindi nila nararanasan. Baliktad sa nararanasan nila. Ang sabi sa 2, man was created with crown, with glory and honor, at akala nila na meron to, na mas mataas sila, pero in realidad, sa kanilang kasalukuyang pamumuhay, they were discriminated by Romans. Inaapi pa rin sila. May racial discrimination pa rin. Yung mga lupain nila, kinakamkam pa rin. Kaya nagdesisyon silang lahat. Sabi nila, total, ganito rin lang. Wala tayong mapapala sa Kristyanismo. Balik tayo sa Judaismo. Ha? Balik tayo. So sabi nila, bumalik tayo. Ngayon, dumating si Paul sa buhay nila. At makikita natin ang argumento ni Paul kung paano niya in-inspired, kung paano niya pinalakas ang mga Kristiyanong ito na nanghihina na dahilan sa ang kanilang karanasan, ang kanilang nararanasan ay kakaiba sa kanilang iniisip na dapat nilang maranasan nung sila ay naging Kristiyano. Para po bang tayo, Adventista, kung kailan tayo naging Adventista, saka naman tayo pinagsusubukan. Kung kailan tayo naging Adventista, saka naman tayo naghihirap-hirap. Kung kailan naman tayo naging Adventista, saka tayo pinipersecute. Nung dati, hindi naman, wala naman, hindi ba? At alam natin, minsan, akala natin, pag nag-Adventista na tayo, wow, yung buhay natin magiging maayos na. Mga kapatid ko, hindi yan ang pinangako ng Diyos. Sapagkat kahit tayo, mga Adventista, hindi tayo immune saan? Sa mga karanasan dito sa sanlibutan ito. Pero ang kagandahan sapagkat nariyan ang ating Panginoong Hesus. Now look, kung papaano ni Paul pinalakas ang mga Kristiyanong ito. Nang sabi ni Paul, magdahan-dahan kayo. Huwag kayong magpadalos-dalos, mga kapatid ko. Huwag kayong manumbalik, sabi niya. At in-inspired niya siya sa pagsusulat ng alin? Ng Hebreo. Ang Hebreo 1, mga kapatid ko, ipinakikilala ni Pablo sa kaniyang mga tagapakinig na si Kristo ay dapat nating tingnang pansin. Now look, basahin natin. Dito sa Tagalog, sapagkat napakaganda ng Tagalog, yung binasa sa atin ng ating mahal na kapatid, ang sabi dito, sa Hebreo 2, 1 at 2. Anong sabi sa 1? Kaya dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig, baka tayo matangay palayo. Sabi ni Pablo. Magdalos-dalos, huwag kayong padalos-dalos, sabi niya. Kinakailangan pansinin ninyong maigi. Bigyan ninyo ng pansin. Di ba pag may mga matatanda, nagsabi sa atin, pag-igihin mo nga, pansinin mong maigi. Ang original na salita ng bigyang pansin, hindi lamang ito bypassing na makita mo, uy, okay yun ah. No. Ang bigyang pansin na sinasabi ng talatang ito, ay yung pag nakita mo siya, titingnan mong maigi, susuriin mo kung ano siya, kung ano ito, at kung anong lesson meron ako rito. Yan ang sinasabi ni Pablo. Ang sabi ni Pablo sa atin, ang sabi niya, kaya't higit pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na inyong narinig. Pag-ukulan daw nating pansin. Sino ang pag-ukulan nating pansin? Ang tanong sa atin, sino ang dapat pag-ukulang pansin? Pansinin natin ang lubos. I-focus natin ang ating isipan. I-focus natin ang ating mga mata in order for us to learn a lesson from this. Hindi yung, oy, maganda yun ah. Pero kakaiba kapag kayong nasabi mong maganda at tinitigan mo ang isang bagay. Si George Knight ay nag-example ng ganito. Ang pagsabi ng Panginoon, titigan niyo ang mga lilis.
Yung mga lilis, titigan ninyo. Hindi sinasabi ng Panginoon na i-appreciate nyo ang mga lilis. Wow, napakagandang lilis. Pero kundi titigan ninyong maigi kung papaano ninyo makita ang Panginoong Jesus sa lilis na yan. Na kahit sa kabila ng karumihan ng pan, nagpuproduce yan ng alin na magandang mga bulaklak. And that's why very important for us to focus ourselves. Pansinin yung mas higit. Sino? Ang sabi ni Pablo, sapagkat si Pablo, ipinakikilala niya si Kristo sa mga taong ito. Kaya pag sinabi mo sa chapter 1, ipinakikilala ni Pablo si Kristo sa chapter 1 na siya ang makapangyarihang Diyos. Na siya ang mas mataas kaysa sa mga anghel. Na siya ay mataas kaysa kay Moises. Sapagkat si Moises ay sikat na sikat sa kanila. Kaya sinabi nila, kung aalis kayo, pansinin ninyong maigi si Kristo na nagbigay sa inyo ng mga bagay na ito. So, ibig sabihin, ini-introduce ni Pablo si Kristo sa kanila. At sa atin din ngayong umaga. Ulitin ko ang sabi, pag-ukulan ng higit pang pansin. Sino? Si Kristo. Ito ang sinasabi ni Pablo. In verse 1, bakit natin pag-ukulang pansin si Kristo? Sapagkat siya ay makapangyarihang Diyos. Ito ang sinasabi ni Pablo sa Hebreo chapter 1 verse 2. Sabi niya, siya ang naglatag ng lahat. Huwag kayong basta-basta kakalas sa pagiging Kristiyano ninyo. Tingnan ninyo si Kristo lagi. Sapagkat siya ang makapangyarihan, siya ang magbibigay sa inyo, siya ang magpo-provide sa inyo. Huwag kayong matakot, huwag kayong mabahala, kasi nariyan siya sa buhay natin araw-araw. At pag-ukulan yung pansin si Kristo. You know why? Because He is the most powerful God. Siya ang naglatag, ang sabi ni Pablo, sa Hebrew chapter 1 verse 2, ang sabi niya, subalit, ang sabi niya sa mga huling araw, ito ay magsasalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na tinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan niya ay ginawa ang sanlibutan. Wow. Sabi ni Pablo, mag-isip-isip kayo. Kailangan yung titigan ng Diyos. Kung anong mayroong pagkukulang sa inyo, kung mayroong tinitingnan ninyo na malayo ang Diyos, titigan ninyong uli siya. Tutukan ninyong maigi nang mas meron pang pagbibigay ng importansya at makikita ninyo that the Lord Jesus Christ is the most powerful God. Anong aking ikakatakot? Kung si Kristo, sabi nga ni David, if God is with us, so will I. Pag sabi ni David, sa Psalm 23, kung ang sama ko, ano pang kailangan ko? Hindi ko na kailangan ng sinuman. Hindi ko na kailangan ng anuman na tayo ngayon ay kumukup up tayo saan? Sa kalagayan ng ating panahon sapagkat ang takbo ng panahon natin napakabilis. At kinakailangan sumasabay din tayo. Pag sumabay tayo, lahat ng mga bagay ay atin ang nasasakripisyo. Maging ang Sabat, nasasakripisyo na natin. Ang relasyon natin sa kapwa, nasasakripisyo na natin. Ang relasyon natin sa Diyos, nasasakripisyo natin. Sapagkat gusto nating sumabay sa agos at takbo ng panahon sa panahong ito. Kung sa Amerika daw, kung hindi ka nurse, dapat at least 3 ang trabaho mo para makapantay ka sa standard ng living ng Amerika. But for us here, masaya pa nga tayo, sapagkat minsan pagising natin sa umaga, nagkakakwentuhan pa tayo mga magkakamag-anak, magkakapatid, pero sa Amerika, walang kwentuhan doon. Puro sila trabaho, naka-schedule yung kanilang kwentuhan. Sapagkat gusto nilang makakup up sa standard ng US, sa pamumuhay nila. Kaya nga sabi ni Pablo, kung kayo ay naguguluhan, para kayong inaapi ng mga Romano sa palagay ninyo, titigan nyo lang ng maigi si Kristo. Sapagkat sasabihin ko sa inyo, sabi ni Pablo, that He is the most powerful God. Kung ang ating Diyos na pinaglilingkuran na si Kristo, ay siyang makapangyarihan sa lahat, na ano pa siyang gumawa ng langit at ng lupa, at lahat ng mga bagay, ay bakit ako mag-aalinlangan pa sa mga bagay-bagay? Bakit ako matatakot? Bakit ako kakabahan?
bakit ako mag-aalinlangan? Nakita po niyo yung argumento ni Pablo? Na yung mga kapatiran na nanghihina na gusto nang bumalik sa dati nilang relihiyon, ang sabi niya, titigan niyo lang si Kristo. Kulang lang kayo saan? Pansinin ninyong maigi, pag-aralan ninyong maigi, itutok ninyo ang inyong kaisipan kay Kristo, hindi sa anumang bagay, hindi sa mga circumstances na ating nararanasan. At kung yan ay gusto ninyo at gagawin ninyo, then magiging satisfied, masasatisfied kayo kay Kristo. Mapalad tayo kasi naglilingkod tayo sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang gumawa ng langit at ng lupa. Kaya ang kaaway, ang ginagawa niya, dinidiscredit niya si Kristo. Winawalang bisa niya si Kristo. Winawalang halaga niya si Kristo. And until now, it is happening in the US. At maging dito sa atin, na ang pangalang Kristo ay wala na sa kanilang puso. At magkaminsan din sa atin ng mga Adventista, nawawala na rin sa puso natin. Madali lang tayong magsabi. Madali lang tayong magsabi na magtatapat ako sa Diyos. Minsan tinatanong ko ang mga kapatid, dapat bang unahin ng Diyos sa lahat ng bagay? Dapat unahin. Totoo? Totoo, pastor. Pero bakit minsan pag may mga bagay na nangyayari sa atin, nag-aalangan na tayo sa kapangyarihan ng Diyos? Ang inuuna na natin ay kung paano tayo mabuhay. Ang inuuna natin ay kung paano tayo makakabayad ng alin, ng mga tuition sa ating mga anak. Ang inuuna natin ay kung paano tayo makabayad sa bills ng bahay natin. Kaya nga pag pinagpapala tayo ng Diyos, sasabihin na anong maibibigay ko sa Diyos. Paano ka makakapagbigay? Hindi mo inuna ang Diyos. Ang inuna mo yung card, yung kung ano-anong mga pangungutang. Kaya sasabihin mo, paano ibibigay ko, pastor, sa Diyos? Wala na nga, kulang pa nga sa akin. Hindi po ba? Ha? Pero kung sinasabi natin na ang Diyos na makapangyarihan ay meron tayo, bakit natin uunahin ang iba? Bakit natin uunahin ang ating sarili? But first and foremost, let us put God first in our lives. Ito ang problema ng Adventista. Nagsasabi lang na nagtitiwala siya, pero kapag ka suliranin na, nawiwindang na rin ang kanyang buhay. Sabi ni Pablo, titigan yung maigi si Kristo. Titigan yung maigi. Pangalawa, ay matatagpuan sa verse 3 ng chapter 1 ng Hebrews. Kasi nung sa chapter 2, sinabi ni Pablo, makinig kayong maigi. Sabi niya, pag-ukulan nyo ng higit pang pansin. Kaya nakita nyo ang diin ni Pablo? Pag-ukulan nyo ng mas higit pang pansin. Ang mga bagay na ito, ang sinabi tungkol kay Kristo sapagkat kayo nanghihina na. Pangalawa, ay masusumpungan saan? Sa verse 3 ng chapter 1. Anong sabi? Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos na tunay, na larawan ng kanyang likas. At ang kanyang inaalalayan ang lahat ng mga bagay na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita, nang magawa niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay naupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. But look at this one. Siya ang gumawa ng purification of sin. Ano ibig sabihin nito? Sabi ni Pablo, makinig kayo. Tuunan yung pansin. Nakita nyo ang hirap ni Kristo sa inyo. Siya ang may akda ng alin? Ng kaligtasan. Sabi ni Pablo, makinig kayo kay Kristo. Because He is the author of what? He is the author of salvation. Wow. Inalay niya ang kanyang buhay para sa inyo. Na-bankrupt ang langit, ang sabi ni Ellen White, bankrupt ang langit nung ibinigay si Kristo sa bawat isa sa atin. At ganyan kahalaga si Kristo sa bawat isa sa atin. Kaya sabi ni Pablo, bago kayo manghina, bago kayo lalabas sa Kristyanismo, bago kayo magpunta sa dati ninyong relihiyon, ang sabi niya, pansinin ninyong maigi ito, pag-ukulan ninyong pansin, sapagkat si Kristo ay alin? Ay siyang may akda ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. Nalala ko yung palabas na The Passion of Christ, nung sinabi ni Mel Gibson na ni-research nila ng maigi talaga para ma-perform nila ng maayos yung Passion of Christ, Passion of the Christ. Ang mga latay, ang mga pamalo pa lang yun ay may mga sima.
na kapag ka pinalo, sasama ng konting laman. Kaya pala ang sabi ni David, ang sabi ni Isaiah, sabi ni Isaias, sabi niya, hindi ko ikinahihiya na kahit sa paglura, ang sabi ng Panginoon, niluraan ako, sinampal ako, binunot yung aking mga balbas, pero hindi ko inilag ang aking pisngi sa pagsampal at sa paglura. And that is because for all of us, God, Christ is the author of our salvation. Kung si Kristo ang author ng ating kaligtasan, kung siya ang may akda ng ating kaligtasan, dadalhin kanya sa tamang paraan. Dadalhin kanya sa tamang daan. Aahunin kanya sa mga bagay na alin nasasadlak tayo tungo sa kaligtasan. At ituturo niya ang lahat ng kaligtasan. Ituturo niya ang lahat ng kabutihan. Kaya sabi ng Panginoon, come on! Tingnan ninyong maigi si Kristo. Kumusta po si Kristo sa buhay natin? Kumusta si Kristo sa puso natin? Siya ba'y laging namumutawi sa puso natin? Sa isipan ba natin si Kristo ba lagi? Sa paggising ba natin? Si Kristo ba ang nasa puso natin? Ang naisaisip natin? Tandaan po ninyo, ang average na tao, ang normal na tao, ngayon, kapag gumising, ang unang naiisip ay pera. Saan kaya ako hahanap ngayon? Ano kaya ang paraan na gagawin ko para mabuhay ngayon? Sabi ni Paul, no? Huwag mo isipin yan. Si Kristo ang may akda ng iyong kaligtasan. He is the author of our salvation. And therefore, kahit ano pa man, gagawin ng Diyos, gagawin ni Kristo ang lahat ng bagay na para tayo mapaitaas, patataasin ang kalidad ng ating pananampalataya in order for us to experience salvation, of which Christ experienced it. Pag kinonsider niyo si Kristo sa puso ninyo at hindi niyo binitawan, mga kapatid ko, magiging maayos ang ating buhay. Kaya ngayon sa Amerika, pag sinabi mong Kristo, may iba naniniwala, may iba hindi. Mga kapatid ko, which sila ay Kristiyanong alin? Kristiyanong bansa. Pero si Kristo, sa buhay kaya natin, kumusta sa puso natin si Kristo? I would like to tell you, if Christ is the author of our salvation, therefore, hindi kailanman tayo ipapahamak ni Kristo, mga minamahal na mga kapatid. Nakita po ninyo yung presentation ni Pablo? Nakita niyo yung presentation ni Pablo sa mga taong nanghihina na, sa mga Kristiyanong gusto nang bumalik sa dati nilang pananampalataya dahil ang kanilang iniisip na pagka ito'y naging Kristiyano sila, ganito ang buhay nila, ganito ang magiging buhay nila. Nung naroon na sila, nag-iba pala sapagkat yung expectation nila ay hindi pala ganun. Pero sabi ni Pablo, maraming salamat at nariyan si Kristo, pag-ukulan nyo, bigyan nyo ng mas mahigit na pansin. Kasi pag hindi, ang sabi niya, mawawala kayo. Malalastra kayo. Ang sabi ni Paul, pag bigyang higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig, baka tayo ay matangay palayo. Hindi ko na sinabi lahat dito kung bakit natin titigan at bigyang pansin ang ating Panginoong Hesus. Sinabi ko lang ay tatlo. Ang una, titigan natin siyang maigi sapagkat siya ang makapangyarihang Diyos. Kaya niyang i-provide ang lahat na pangangailangan natin. Pangalawa, titigan natin maigi sapagkat siya ang may akda ng ating alin? Ng ating kaligtasan. Dadalhin niya tayo sa tamang daan. Dadalhin niya tayo sa maayos na daan. Dadalhin niya tayo sa daan ng tagumpay. At wala dapat tayong ikabahala because Christ is always there. Mga kapatid ko. At ang last ay ito. Medyo masakit nga lang. Nasa 2. Sa chapter 2, yung binasa kanina, sa verse 2. Ang sabi sa atin, sapagkat kung ang salita na ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel o ng mga ngaral, ang sabi sa atin,
ay may bisa at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumanggap ng kaukulang, ano daw? Parusa. Medyo mabigat nga lang, hindi po ba? When Paul said, okay, sige, pero gusto kong i-inspired kayo, sabi niya, huwag kayong lalayo, huwag kayong lalabas, huwag kayong aalis. Because God is the powerful God. Because Christ is the powerful God. Because Christ is the author of our faith. And last, kung talagang kayo mga Adventista kayo, lalabas tayo, ang sabi niya, kung babalik kayo, tandaan ninyo, merong kaukulang kaparusahan. Kapag lalabas tayo kay Kristo, hindi tayo makikinig sa Kanya, hindi natin siya binigyan ng buong pansin natin, then, mapaparusahan ang bawat isa sa atin. Minsan, sa isang church na ako'y naglingkod, ang sabi nung kapatid, ayoko nang maging Adventista, sabi niya. Maraming nakikialam, sabi niya. Mga pakialamero, sabi niya. At umiiyak siya. Alam niyo naman kapag ka nadidisiplina, hindi ba? Parang nag-aaway-aaway na lahat. Pag nadidisiplina ang iyong kamag-anak o iyong kapatid o iyong anak. Pero ang context nito ay ididisiplina ang kanyang anak. Pero ang sabi niya, dahil sa pag-uusapan na, ang sabi niya, ayaw niya nang maging Adventista. Dahil daw maraming nangingialam. At sabi niya sa akin, Pastor Contreras, ayoko nang maging Adventista. Pero kasi bata-bata pa rin ako noon. Na parang, ang nasagot ko rin sa kanya ay pakiramdam ko hindi rin tama, hindi ko maintindihan din. At ini-evaluate ko rin. Ang sabi ko sa kanya, ganito, kapatid, huwag mo akong takuting lalabas ka. Hindi ako natatakot na lalabas ka sa church. No. At huwag mong asahang ako'y takot. No. Lumabas ka kung gusto mo. Malaya ka. Nasa sa iyo yan. Pero alam mo bang, hindi mo sinasabi sa akin yan? Sinasabi mo yan sa Diyos. Kaya hindi ako nangangamba. Pero, malulungkot ako. Sapagkat nasa katotohanan ka na, lumabas ka pa. Alam mo, sabi niya, umiyak uli. Sabi niya, hindi naman talaga ako lalabas eh. Yung pala masama lang ang loob. May hinanakit lang. Mga minamahal, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, okay, to the extent that if you don't listen carefully, if you don't focus your eyes and heart to Christ, then it's up to you, it's okay. But remember, merong kapantay na kaparusahan pag lumayo ka kay Kristo. At maliwanag yan para sa atin. Kaya ang sabi niya sa 3 ng Hebrews chapter 2 verse 3, sabi niya, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganitong kadakilaang o kadakilang pagliligtas? Ang sabi sa atin, ito ay pinapahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nangarinig sa Kanya. Sabi niya, papaano ka makakatakas doon sa kaguluhang yan, sa parusang yan, na dapat pag hindi mo, pag tinanggihan mo, ang kaligtasan na meron ka? Hindi ka makakatakas diyan, mga minamahal mga kapatid. Kaya ang sabi ni Pablo, bago kayo magpasya, hayaan nyo muna na i-share ko sa inyo, ipaalala ko sa inyo uli, si Kristo sa buhay at sa puso ninyo. Na ano daw? Na si Kristo ay makapangyarihang Diyos. Na si Kristo ay ano daw? Na siya ang may akda ng ating kaligtasan. Na ano daw? Na kapag lumayo tayo kay Kristo, malalastra tayo, mawawala tayo, hanggang sa makaranas tayo ng kaparusahan, mga minamahal na mga kapatid. Alam nyo, ang concern ni Pablo ay grabe sa kanyang mga kapatiran. Na kung kaya gayon na lamang ang kanyang argumento, na gayon na lamang ang kanyang sinabi sa kanila. Mga minamahal mga kapatid, ngayong umaga, gusto kong i-introduce sa inyo si Kristo sa buhay natin. Pag-ukulan nating pansin. Sapagkat siya ang makapangyarihang Diyos.
sapagkat siya ang may akda ng ating kaligtasan. At siya lamang ang makakasalba sa atin sa kaparusahan. I hope na ito ay ating madadala bilang gabay natin habang tayo naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon. Bilang tugon po sa ating mensaheng napakinggan, atin pong awitin ang Take the World, But Give Me Jesus. Tayo pong lahat ay magalang na tumayo. Take the world but give me Jesus. All its joys are my name. But His love of my Redeemer through eternal years the same. Only heights and lips of mercy, all the land and bread of love, all the fullness of redemption, it's of endless life abounds. Take the world and give me Jesus with His soul for my soul. With my Savior watching o'er me, I can sing the maidens roll. Oh, the eyes of depth of mercy, oh, the land of bread and love, oh, the fullness of redemption, place of endless life above. Take the world and give me Jesus, and with you His constant smile. And the world will joy like the chimney of the wine. Oh, the light of His mercy, oh, the land and bread of love, oh, the fullness of redemption, place of endless life above. For the world will give me Jesus in His cross, my trust and be. Now the clearer, brighter vision, face to face, my Lord I see. Oh, the heights and lips of mercy, oh, the land and bread of love, oh, the fullness of redemption, place of endless life above. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat ipinagkaloob niyo sa amin si Kristo. Nagkaroon ng kulay ang aming mga buhay. At maraming salamat sapagkat siya ang aming Panginoong Diyos na makapangyarihan. At siya rin ang may akda ng aming kaligtasan. Lalo tigit, Panginoon, sana hindi kami makasama sa kaparusahan. Sa aming paglalakbay bilang Kristiyano, nawang patuloy nawa na gabay ng banal na Espiritu at ang mga piling anghel ang aming maranasan. At ituon namin ang aming isipan at puso sa tulong ng banal na Espiritu kay Kristo kung paano siya gumagawa sa aming buhay at kami ay magiging matagumpay. Minamahal mga kapatid, magtumibay tayo hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Soon Jesus will return.